O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Ang ating bida ay si Yusato Ken na isang ordinaryong estudyante. Sa paaralan ay hindi siya sikat na katulad ni Nakazuki at Suzune na sikat na estudyante dahil sila ang president at vice president ng student council. Minsan isang araw ay umulan ng malakas, tapos nalaman na lang ni Yusato na may kumuha ng kanyang payong sa lalagyan. May nakita naman siyang naiwan na hindi niya pag-aari na payong pero ayaw niyang kunin dahil hindi siya tulad mong kumukuha ng jowa ng iba. Kaya mas pinili niyang maghintay na tumigil ang ulan hanggang pagsapit ng alas 7 ng gabi. Nakita siya ni Nakazuki at Suzune paglabas ng mga ito sa Students' Council, at saktong classmate pala ni Kazuki ang bida kaya niya siya pinahiraman ng extra nitong payong. Magkakasama silang naglakad palabas at nag-usap na parang magkakakilala. Kahit na hindi close. Nakita ng bida na close ang president at vice president kaya naisip niyang magjowa ang mga ito. Pero sinabi ng dalawa na mali ang akala niya. Bigla silang natigil ng makarinig si Kazuki at Suzune ng tunog ng kampana ng simbahan, na hindi marinig ni Yusato. Ngunit paglapit niya sa dalawa ay biglang nagliwanag ang kanilang kinatatayuan at nagkaroon ng isang magic circle. Naiisip ni Suzune na baka totoo yung napapanood niyang may papunta sa ibang mundo na puno ng magic at heroes. Kaya nagugulat si Yusato dahil may pagkamanyak pala ang president nilang babae. Kalaunan ay ginising na lang ni Kazuki si Yusato at nalaman niyang nasa harap sila ng isang hari. Saka nagugulat si Yusato dahil masaya si Suzune na nasa kakaibang lugar sila. Nagpakilala ang hari na si Lloyd at pinaliwanag sa tatlo na dinala sila doon dahil kailangan nila ng mga magiging heroes. Kaya biglang nagsaya ang excited na si Suzune. Sinabi ng hari na inatake daw sila ng isang Demon Lord. Nahirapan sila sa pakikipaglaban sa Demon Lord at kailangan nila ng tulong mula sa ibang mundo. Sinabi ni Kazuki na ayaw niyang ma-stuck doon at gustong umuwi, pero sinabi ng hari na wala silang kakayahan na ibalik sila sa mundo. Kaya nagagalit si Kazuki pero bigla silang tinutukan ng sibat ng mga tao ng hari. Kaya wala silang magawa kundi sundin ang nais ng hari. Lalo na nang magpakumbaba ito sa kanila na nais magpatulong. Sinabi ni Welsi na tinawag sila doon nang marinig nila ang tunog ng kampana. Pero walang narinig si Yusato kaya naisip niyang hindi siya kasama sa pagiging hero. Kaya napatanong si Kazuki na concern sa kanya dahil nadala lang siya doon ng aksidente. Hinawakan nila ang isang magic ball para malaman ang kanilang kapangyarihan. Nauna si Suzune na kulay tae ang color ng magic na kulog daw. Samantalang light magic naman ang kapangyarihan ni Kazuki, na isa daw sa malakas na kapangyarihan doon pang laban ng halimaw. Nang hinawakan naman ni Yusato ang magic ball ay green ang lumabas na kulay. Pero nang tanungin nila si Welsi ay bigla itong nasiwa, at biglang hinawakan ng kamay ni Yusato at mabilis na dinala sa hari. Natatawa ang hari pero nang sabihin ni Welsi ang kulay ng magic ball ay biglang naalarma ang hari kasama ng mga kawal nito. Inutusan ng hari na manahimik ang lahat at gawing sekreto ang kapangyarihan ni Yusato at huwag sasabihin sa kinatatakutan nilang tao. Pero nag-uusap pa lang sila nang dumating ang kinatatakutan nilang tao na ayaw nilang ipaalam ang kapangyarihan ni Yusato. Ito si Rose na formal na nagtanong sa hari kung ano ang lumabas na kapangyarihan ng mga tinawag nilang heroes. Nakita ni Rose si Yusato na tinanong pero natakot ang bida. Nagpakilala si Rose sa bida na siya ang captain ng rescue team ng kaharian na iyon. At natatay na lang sa takot si Yusato dahil sa aura ni Rose. Tinawag ni Welsi si Rose para puntahan sina Suzune at Kazuki. At paalis na sana sila nang biglang magsalita si Yusato na tinanong sa hari kung anong ibig sabihin ng kulay green na power niya. Kaya biglang tumigil si Rose na kinatakot ng hari at ng lahat. Nais kunin ni Rose si Yusato pero inutusan ng hari si Welsi na itakbo ito. Na mabilis na ginawa ng babae gamit ang pagpapalipad kay Yusato. Pero mabilis lang siyang hinabol ni Rose na tumalon-talon at lumipad sa ere at madaling kinuha ang kawawang bida na tinangay na parang walang buto. At bago umalis ay sinabi ni Rose na pagkatapos niya kay Yusato ay magkakaroon ulit ang hari ng malakas na healer. Ipinaliwanag ni Welsi na rare daw ang healing magic sa kanilang mundo na gaya ng power ni Rose at Yusato. Pero malas daw ni Yusato dahil kakaiba ang pagsasanay ni Rose sa mga student nito. Dinala ni Rose si Yusato sa bahay nito at sinabing ito ang bagong bahay ng bida. Saka tinawag ng babae ang mga kasambahay nitong pawang mga siga na kinatakot ng bida. Yung feeling na bagong pasok ka sa kulungan na rapist ang mga kasama mo doon. Ini-intimidate ng mga siga ang bida pero sinuntok sila ni Rose na sinabing huwag takutin si Yusato. Pero sinabi ng mga ito na nagiging mabait lang sila.
Walang kapangyarihan ang mga tao ni Rose ng healing magic tulad ni Yusato. Pero may kasama rin silang dalawa pa pero nasa ibang lugar. Pag-alis ng babae ay muling tinakat ng mga kasambahay ng babae ang bida, na walang magawa kundi ang sumunod sa bagong mundo niya. Agad naman siyang binisita ng dalawang schoolmate kalaunan at nagtanong tungkol sa kanya. Kaya naalala ng bida ang nakakatakot na Rose. Pag-alis ng mga kasama ay lumabas ulit ang kinatatakutan ng bida at binigyan siya ng libro na gagawin niyang journal sa pagsasanay. May pinabasang libro si Rose na binuksan ng bida at nagulat dahil kaya niyang magbasa ng salita nila doon. At tinuro ng babae kung saan ang kaharian nila at ang teritoryo ng mga halimaw. Pinagsanay ni Rose si Yusato ng puwersahan at pinatakbo ito ng walang tigil. Natamba ang bida dahil sa pagod, pero biglang naroon si Rose na galit at tinapik ang paa niya na biglang naghilom. Saka pinatakbo ulit ang bida hanggang masira ang sapatos nito. Sa sumunod na araw ay madali lang siyang nilalagpasan ng mga kasambahay niyang tao ni Rose. Minsan habang umuulan na tumatakbo si Yusato at napagod siya na nadapa, ay biglang nag-ilaw ang kamay niya dahil sa sariling healing magic. Sa mga sumunod pang araw ay sinipa-sipa ni Rose ang puwet ng bida ng paulit-ulit dahil hindi siya gumagaling. Pero nagulat siya nang biglang maghil ang sarili nang lumabas ang power niya. Kaya kahit diretso siya sa pagtakbo ay hindi na siya napapagod dahil sa healing magic niya. Pinag-push up din siya hanggang mamatay, pero dahil sa healing magic ay diretso lang ang bida. Sinabi ni Rose na ginagawa niya ito para maging asset siya sa battlefield at magawa niyang mahil ang mga kasama. Minsan na iniwan niya ang pagkain sa mesa ay bigla itong nawala, dahil kinain pala ito ng kasama niyang kalbo na nang loloko pa ang ngiti. Kaya hinabol-habol niya ito sa inis. Minsan nang muli siyang bisitahin ni Suzune at Kazuki ay nagulat sila sa nakita. Nagpupush up pala ang bida na dagan-dagan ng malaking bato, nasakay pa si Rose. Pero nagyabang din ang bida na sinabing magaan lang ang babae. Kaya kumuha ito ng isa pang malaking bato at nilagay sa likod ni Yusato, na patuloy pa rin sa pag-push up gamit ang healing magic. Tingin ni Kazuki ay brutal ang training ng bida. Pero napapahanga naman si Suzune. Nainis ang guide nilang si Siglis at kinwelyuhan si Rose dahil sa abusadong pag-training ng babae. Pero sinabi ni Rose na si Yusato ang gagawin niyang right hand niya kaya kailangang maging malakas ng bida. Inutusan ng dalawang boss ang mga bida na mag-break muna habang nag-uusap silang dalawa, kaya agad umalis ang apat. Kalaunan ay tinanong ni Yusato kung sino ang babaeng kasama ni Kazuki at Suzune. At ito pala ang prinsesa na anak ni Lloyd. Kaya agad na nagbow si Yusato sa babae. Pero mas gusto daw ng prinsesa na tawagin lang siya sa pangalan nito tulad ng kaibigan. Saka sila kumain ng tinapay na luto ng prinsesa. Kakain pa sana ng tinapay si Yusato nang mapansin ni Suzune ang muscle ng bida. Kaya walang hiya ang babae na tinignan ang nag-develop na abs ni Yusato na gusto niyang manyakin. Naaawa daw si Kazuki sa training ni Yusato dahil stricto at brutal si Rose. Pero nasabi ng bida na nasanay na siya at nagiging masaya na rin siya dito. Saka pinakita ang healing magic nitong na-develop. Nagpabebe si Suzune na baka darating daw ang araw na kakailanganin niya ng tulong ng bida. Pero sinabi ni Yusato na hindi na daw siya naniniwala sa acting ng babae na pabebe dahil alam na niya na manyak ito. Dumating si Kalbo dala ang pagkain ni Yusato. Pero naging pangit ang mukha ng bida na sinabing alam niyang nais lang itong kainin ni Kalbo. Saka naging pangit din si Kalbo na hinamon ng bida. Kaya nagkasalubong sila at nagkasuntukan na parang mga engot sa harap ng royal blood at mga heroes. Mag-aalala sana ang prinsesa, pero sinabi ni Kazuki na magiging ayos lang ang bida dahil parang nasanay na ito sa daily routine niyang ganoon. Saka din sila umalis para din magsanay. Pero lumingon muna si Suzune na naniniwalang may mahalaga silang role doon. Habang naliligo ang bida ay naalala niya ang pagkamanyak ni Suzune sa kanya. Saka din niya naalala ang mabigat na training kung bakit siya naging macho. Pero nag-iisip siya kung kaya ba ng utak niyang sabayan ang kanyang katawan. Isang araw ay tinawag ni Rose ang bida na lumabas sa kaharian at agad silang lumabas ng gate. Dinala siya ng babae sa isang kakahuyan at inutusan na manghuli ng grizzly bear. Natatakot ang bida dahil hindi pa siya tinuruan ng babae kung paano makipaglaban. Pero bigla siyang pinulot at tinapon ni Rose sa ere. Pero habang nahuhulog sa ere ang bida ay ginamit niya ang healing magic sa sarili at buhay pa rin siyang bumagsak. Dahil wala siyang choice ay kailangan niyang sundin ang utos ni Rose na magdala ng oso. Pero biglang may lumabas na oso sa likod niya na hinabol ang bida. Pinabilis niya ang takbo pero mabilis din ang oso. Tumigil siya para labanan ng oso pero biglang may dalawa pang lumabas kaya siya tumakbo at tumalon sa isang waterfalls. At swerte niya dahil hindi naman siya hinabol ng mga oso. Nagpahinga siya at nagawang makaligtas sa loob ng isang araw.
Kinabukasan ay naglalakad siya sa kakahuyan ng makarinig ng ingay kaya biglang pumorma sa laban. Pero Rabbit lang pala ang lumabas na may sugat, kaya agad niyang nilunasan gamit ang healing magic. Ngunit dahil dito ay sinusundan na siya ng Rabbit na sinubukan niyang paalisin. Pero napansin niyang nais ng Rabbit na ituro ang kinaroroonan ng mga oso na kanyang sinundan. Nakita nga nila ang mga oso na kanyang inobserbahan. Pero nang uminom siya ng tubig sa ilog ay biglang sumakit ang tiyan niya na muntik niyang kinamatay, kung hindi lang siya healer. Tinuro ng Rabbit kung saan siya pwedeng uminom ng malinis na inumin na gustong-gusto ng bida. Pero napansin niyang natatakot ang Rabbit kaya naisip ng bida na baka may iba pang halimaw doon. Saka natakot din ang bida nang makita nito ang isang napakalaking puti na ahas. Nabasa din niya ito sa libro na alam niyang delikado. Muling binantayan ng bida ang oso at inisip na kakalabanin niya ito bukas. Pero kinabukasan ay pinigilan siya ng Rabbit kaya hindi siya nagpunta dahil din sa ulan. Nang puntahan nila ito nang maganda na ang panahon ay nagulat si Yusato dahil patay na ang mga oso at maraming sugat sa katawan. Kaya naalala ng bida ang malaking puting ahas, na naisip niyang hindi pumatay para kumain kundi para pumatay lang. Lumabas ang isang batang oso na iniiyakan ng mga kasama, kaya nagalit ang bida na sinabing ipaghihiganti nito ang mga oso. Saka umalis. Gumawa ng matulis na armas ang bida saka nag-stretching, at pinaturo sa Rabbit kung saan ang kinaroroonan ng malaking ahas na puti. Nagulat siya dahil nakita niyang nilalabanan na ng batang oso ang puting ahas. Nakakatakot daw ito, pero mas nakakatakot ang boss niyang si Rose. Umatake siya pero muntik masagpang ng ahas, kung hindi lang siya umilag. Saka tinusok ang mata ng ahas na nabulag at gumanti ng buntot nito na tinapon ang bida. Pero naghilagad si Yusato. Kinuha niya ang punyal saka mabilis na nagtago sa blind spot ng ahas na binalak siyang maipit ng buntot. Nakagat ang kamay niya na kinasaktan ng bida. Pero ginamit niya ang hilang at patuloy na sinaksak ang bunganga ng ahas. Nabitiwan siya ng ahas na nasaktan. Pero bigla siyang nahihilo dahil sa lason ng ahas. Kaya nagtaka ang bida dahil malaki ang ahas na may lason. Pero may natutunan siya sa pagkakalason sa ilog at ini-apply sa sarili saka agad ding umabante. Hahampasin sana siya ng buntot pero sinangga ito ng maliit na oso. Sumakay siya sa ulo ng malaking ahas at sinuntok ito ng buong lakas. Kaya nahilo ang ahas dahil sa lakas ng suntok. Saka din niya ito tinusok sa ulo kaya natigok ang malaking ahas. Nagulat siya nang lumapit ang oso na naging maamo sa kanya. At nagsasaya sila nang biglang bumangon ang muling nabuhay na ahas. Pero nahihirapan ng gumalaw si Yusato dahil nilalaban ng healing magic nito ang lason sa katawan. Pinipilit siyang dalhin ng oso para itakbo, pero umatake na ang malaking ahas. Kaya naalala ng bida ang dalawang schoolmate at nagpaalam. Pero napamura ng maalala si Rose. Walang ano-ano ay dumating si Rose at sa isang iglap ay tinapakan lang ang ahas na namatay. Kaya natatakot si Yusato sa boss. Nagpakita ang Rabbit na kakilala din pala ni Rose na nagkunwari para manmanan ng bida. Sinabi ni Rose na malakas ang Great Bear na kayang labanan ng maraming sundalo. Pero natsambahan lang nito ang ahas na tao ng Demon Lord doon. Nakalaban ito dati ni Siglis pero nakatakas lang at nagtago sa gubat na iyon. At walang balak sana si Rose na tumulong pero napilitan siya ng maipit ang bida. Nagalit ang batang bear kay Rose na gustong-gusto ang bida. Pero hinimas ito ni Yusato kaya nag-relax ang bear. At dahil dito ay inutusan ni Rose ang bear na sumama at buhatin si Yusato. Naginawa naman ito. Ngunit dahil pareho silang sugatan ay binuhat sila ng babae at sinabing nakapasa siya sa kanyang pagsubok. At proud daw si Rose sa bida dahil ipinakita ni Yusato ang nais niyang makita na kakailanganin nila kapag umatake na ang mga kalaban. Kaya napaisip ang bida kung makakaya ba niya ang utos ng boss. Samantala ay pinakita naman ng Demon Lord na inutusan ng babae nitong si Amelia na umatake sa kaharian ni Lloyd. Kinausap siya ng scientist nilang si Hyrule at ipinakita ang version 2.0 ng puting ahas na pinatay ng mga bida sa gubat. Naisip ni Amelia ang malakas na kalaban nilang si Rose. At galit siya dito dahil sa pagpatay sa marami niyang tao. Kaya nais daw niyang utusan ang kanilang Dark Knight para kay Rose. Isang umaga ay pinapakain ni Yusato ng mansanas ang bagong alagang oso na tinawag niyang Blurin. Nang lumabas si Kakuro na nagtraidor sa kanya. Kaya sinabi niyang umalis na ito. Pero hindi siya makahindi nang lambingin siya ng kuneho. Dumating si Rose at sinabing pinaalam nito sa hari na pag-aari na ng rescue team ang oso na kasama ng bida. Saka tinignan ng masama ang natatakot na oso. Pinagsanay siya ni Rose na dalhin si Blurin na kunwaring sugatan na kasamahan sa battlefield na kailangan niyang iligtas. Saka lumabas ang mga kasambahay niyang Team Verde at hinahabol siya bilang simulation ng mga kalaban sa battlefield.
May nambabato pa ng mabahong water balls nito. At ilang oras silang nagpatakbo-takbo na iniiwasan ng mga kalaban. Hanggang mapagod ang bida, kahit na ginagamit niya ang kanyang healing potion, saka siya natamba. Sinabi ni Rose na kapag natatakot siya at napapagod kasabay ng bigat na dinadala ay madaling maubos ang kanyang stamina. Kaya kailangan daw niyang palakasin ang isip. Mabilis siyang nilunasan ni Rose saka din inutusan na tumakbo-takbo sa palibot ng kaharian dala-dala si Blurin. Na kanyang ginawa. Sa pagtakbo nila ay may naamoy ang oso na prutas kaya nais magpabili sa bida. Pero walang pera ang bida na kinausap ang nagbebenta. Nagtanong si Yusato kung bakit hindi sila natatakot sa dala niyang halimaw. Pero kilala daw ng mga tao doon ang uniforme nila at na-imagine na ni Yusato ang mga kasamang mga basagulero na nauna nang nagsitakbo doon kaya sanay na ang mga tao. Umalis din agad ang dalawa matapos silang bigyan ng libreng free taste na apple. Pero sa daan ay natigil sila nang habulin sila ng isang lalaki na nadulas pa. Kaya nilunasan ito ni Yusato bago nagpakilala na kasama din nilang healer. Ito daw si Orga na senior ng bida dahil mas nauna itong tinuruan ni Rose. Magkapatid daw silang naanod sa mundong iyon at dahil Team Verde sila ay naging student din sila ni Rose. At binigyan sila ng trabaho ni Rose na maging healer sa bayan. Pero walang kakayahan si Orga na lunasan ang sarili. Sinabi nitong kung sakaling darating man ang araw na aatake ang puwersa ng Demon Lord ay silang magkapatid ang magiging healer sa likod ng army. Samantalang magkasama naman sina Rose at Yusato na suportahan ang mga sundalo sa frontline. Dahil dito ay mas magiging malaki ang pag-asa nilang manalo sa laban. Pag-alis ni Yusato ay dumating naman ang kapatid ni Orga na katulad niyang Blondie. Ito si Ororo. Namasyal si Yusato sa loob ng kaharian kung saan nakita siya ng nagsasanay na Suzune. Naging curious ang babae dahil sa dala niyang oso at nais sana niyang hawakan ang oso. Pero sinabi ng bida na nangangagat ito, at kung sakali mang makagat ang kamay ng babae ay lulunasan na lang niya ito. Kaya nang hahawakan ng babae ang oso ay kinagat ito ng oso. At maging ang bida ay kinagat din ng oso. Nakita ni Yusato na nagkakalyo ang kamay ni Suzune dahil sa training, kaya agad din niya itong nilunasan. Kaya naging masaya ang babae na nagpasalamat sa bida. Tinanong ni Yusato kung nasaan si Kazuki, at sinabi ni Suzune na nasa gubat ito kasama ni Siglis para labanan ang puwersa ng Dark Lord doon. Ipinakita nga sina Siglis at Kazuki kasama ng iba pa na kinakalaban ang pack ng mga lobo. Pagkatapos ay masayang nagpaalam si Yusato at Suzune sa isa't isa. At nang mag-isa na lang ay naisip din ni Yusato na kailangan niyang mas lumakas pa para makatulong sa dalawang schoolmate. Pagsapit ng gabi ay kinausap ng bida si Rose na inamin na natatakot siya sa paglaban sa Demon Lord Army. Pero nang araw na iyon ay lumakas daw ang loob niya alang-alang sa mga kaibigan at iba pa. Kaya nilapitan siya ni Rose at sinabing ito talaga ang trabaho nila kaya siya matinding sinasanay ni Rose. Kinabukasan ay ginising siya ng maaga ni Rose dahil pinatawag sila ng hari para samahan si Suzune sa pagpunta nito sa actual training niya. Kaya naging masaya si Suzune dahil nakita niyang kasama niya si Yusato na dala-dala pa rin si Blurin. Pinakilala ng babae ang mga kasama nitong sina Ark at Koren. Sinabi naman ni Rose kay Suzune na limitado ang magic healing ng bida kaya huwag siyang padalos-dalos. Saka din siya umalis pagkatapos paalalahanan ng bida. Sa daan ay napansin ni Suzune na tulog si Blurin kaya binalak niya itong hawakan. Ngunit pinigilan siya ng bida dahil nag-aalala para sa babae. Nang magising ang oso ay pinaglakad ito ni Yusato, pero para itong lasing dahil sa antok. Kaya sinamantala ni Suzune ang pagkakataon na makachansing sa oso na tinawag niyang buhatin. Ngunit dahil sa bigat ng oso ay natabunan ng knockout na babae. Kaya napahiya siya dahil ginamitan siya agad ng healing magic ng bida. Nag-ilaw ang staff ni Koren kaya agad naghanda ang mga bida. Pero mga tulisan pala ang nais umatake sa kanila na sinabing ibigay nila ang kanilang mga gamit. Naging excited ulit si Suzune dahil makakalaban na sila ng tunay na tulisan. Nang makita ng mga magnanakaw ang oso ay natakot sila. Pero sinabi ng boss na gagawin nilang leather ang oso na kinasaya ng iba. Kaya kinuryente ng nagalit na Suzune ang isang magnanakaw. Umatake ang iba pa na muling kinuryente ni Suzune kaya tinawag siya ng bida na human stun gun. Bigla nilang naramdaman ang pagdating ng kakaibang puwersa ng kalaban at naglabasan ng maraming mga baboy damo. Sinangga ni Blurin ng isang baboy at naligtas si Yusato. Pero nang isang baboy ang walang preno na pabundol kay Suzune ay niyakap siya ng bida, kaya pareho silang lumipad sa ere. Naitapon sila at nahulog sa isang ilog kung saan dating tumalon ng bida nang hinabol siya ng oso. Kaya nang malapit na sila sa talon ay inutusan niya ang babae na huminga ng malalim. Pero siya ang nawala ng malay na ginising ni Suzune.
Binubuhat siya ng babae na sinabing ililigtas ang bida, pero natawa ang lalaki kaya nag-blush si Suzune na tinulak siya. Nakita ni Yusato ang sugat ni Suzune kaya agad din niya itong nilunasan. Saka sinabi ng lalaki na napunta na siya doon dati, at kailangan nilang maghanap ng matutulugan bago ang pagsapit ng gabi saka din sila uuwi kinabukasan. Sinabi ng bida na matutulog sana sila sa mga puno, pero hindi daw alam ng babae na umakyat, kaya napagtanto ni Yusato na rich kid ang babae. Kaya sa isang kuweba na lang sila matutulog. Nagpalit ng damit ang babae, sa kakalaunan ay ginamit ang kuryente para manghuli ng isda. Gamit din ng kuryente ay gumawa ang babae ng apoy na kinaluha pa ng bida. Saka siya hubad na nagpainit kaya hindi makatingin ang babae na pasulyap-sulyap na lang sa mga abs ng bida. Biglang may dumating na mga unggoy na mukhang maamo. At dahil nakyutan ang babae ay agad niya itong hinawakan. Pero kinagat siya ng unggoy na may lason kaya natamba ang babae pero agad nilunasan ni Yusato. Samantala ay nag-aalala si Kazuki sa mga kaibigan kaya pinagalitan ng hari at sinabing aalis siya para hanapin ang mga kasama. Pero pinigilan siya ni Rose na sinabing kasama ng Team Verde si Yusato at kapag magkasama sila ni Suzune ay tiyak na ayos lang sila. Sa gubat ay inantok si Suzune pero sinabi niyang siya ang magbabantay muna. Pero inilabas ng babae ang problema sa bida na ayaw na niyang bumalik sa dating buhay niya sa mundo dahil feeling niya ay mas malaya siya sa bagong sarili. At naiintindihan daw ito ng bida na sinabing maging siya ay sawa sa dating buhay na ordinaryong mag-aaral lang. Wala daw paki ang bida noong una, pero nang mapagtanto nitong mahalaga siya bilang healer ay gusto na niyang protektahan ang mga kaibigan at mga tao sa kaharian. Saka nasabi din ng bida na admirer siya ng babae sa malayo pero ngayon ay nag-uusap na sila ng malapitan. Saka biglang nag-blush ang lalaki na agad natulog kunwari dahil napahiya. Kinabukasan habang naglalakad ay nakaramdam sila ng panganib. Pero nang tignan nila kung sino ang lumabas ay si Blurin lang pala na agad binati ang bida. Kasama din nito si Ark na sumunod na nasugatan. Kaya agad nilunasan ng bida. Biglang naamoy ni Blurin ang dating tahanan kung saan namatay ang mga magulang. At nakwento ng bida ang pag-atake ng malaking ahas sa kanila. Pero handa na daw ang oso na iwan ng nakaraan at samahan ng bida. Kaya agad ding tinawag ni Suzune si Yusato. Masaya ang hari sa pagbabalik ng dalawang bida at binati sila. Nagtanong ang hari kung ayos lang ba ang training ng bida sa piling ni Rose. At dahil natatakot ang bida sa boss na si Rose ay sinabi niyang ayos lang, pero sa loob niya ay hindi ayos. Saka pinaalis na sila ng hari para kausapin ang mga general nito. Sa hallway ay nakita ni Kazuki ang dalawa at masaya itong binati sila. At sinabing nag-aalala daw siya para sa bida. Nangantsaw ang babae, kaya muntik ipabisto ni Yusato ng malason si Suzune ng kagat ng unggoy, pero pinigilan siya ng babae. Dahil sa kabutihan ni Kazuki ay 9 labang bida sa kanya na sinabing mas nag-iisip siya na student council president, kaya nagreklamo si Suzune. Saka din nagpaalam ang dalawa para magpahinga. Dahil sa mga kakaibang pangyayari sa paligid ay napagtanto ng hari na bumabalik ang mga kampa ng Demon King. Kaya inutusan niya ang mga general na maghanda para sa pakikipaglaban, at umalis ang mga ito. Saka inutusan ng hari si Rose para mag-scout kung nasaan ang mga kalaban, na masayang tinanggap ng babae. Pero nang lapitan siya ng hari at hingin na samahan siya sa pakikipaglaban ay ayaw ng babae dahil sa madilim nitong nakaraan. May mga kasama siyang warriors dati na kasamang nagpunta ng battlefield na namatay, dahil sa pride ng babae. Pero ito ang naging dahilan kaya may scar ang babae at siyang dahilan kaya nagbago ang ugali ni Rose na naging seryoso sa role nitong maging healer. Sinabi din nitong nais niyang magkaroon ng subordinate na may healing magic, malakas ang katawan at malakas ang pag-iisip na hindi agad sumusuko at nababasag. Napagtanto ng hari na ito si Yusato, na sinabi ng babae na kasing ugali daw ng dating kasama niyang namatay noon sa kanyang bisig. Kinagabihan ay ipinakita ang grupo ni Amelia kasama ang Dark Knight na inaayos ang isang tulay kung saan sila dadaan. Pero habang nag-uusap sila ay biglang isang puno ang naitapon sa ginagawa nilang tulay kaya ito nasira. At namukan ng naasar na Amelia si Rose, na masayang agad ding tumakbo palayo. Inutusan ng boss si Yusato na dalhin ng isang sulat sa isang tao at binigyan siya ng mapa na kanyang sinundan. Nakarating siya sa isang bahay at nakita niya si Ororo na nagpakilalang 18 years old daw. Pag-akyat nila sa second floor ay nakita nila si Orga na nilunasan ng isang bata sa kama. At masaya ang bata at ang nanay nito. Kalaunan ay nagkwentuhan ng tatlo at sinabi ni Ororo ang dahilan kung bakit sila nag-quit kay Rose. Maganda daw ang training nila pero dahil wala silang kakayahan na manghil ng kanilang sarili, ay hindi nila nakayanan ng pagsasanay sa kanila ni Rose.
Biglang may emergency at tinawag sila ng mga tao para manggamot. Kaya agad nilang pinuntahan ang mga tao na ginamot ni Orga, na nakaramdam din ng panghihina. Inutusan ni Orga ang bida na gamutin ng isang nasugatan sa paa. At dahil nagdadalawang isip si Yusato dahil first time niya manggamot ng seryosong nasaktan ay natatakot siya. Pero pinalakas ni Orga ang loob niya kaya madali lang din niyang nagamot ang extra. Kalaunan pa pagkaalis ni Yusato ay sinabi ni Orga ang laman ng liham ni Rose sa kanila na papalapit na daw ang puwersa ng Demon Lord. At pareho silang natatakot. Habang naglalakad pa uwi si Yusato na masayang kumakain ay hinawakan siya bigla ni Amako at ipinakita ang mangyayari sa hinaharap. Nakita niya sa vision ng pagkamatay ng mga kaibigan na Suzune at Kazuki sa kamay ng Dark Knight. Kaya bigla siyang napatigil sa pagkamangha. Agad na umalis si Amako na sinubukan din niyang hanapin, pero nagtago na ito. Nagtanong siya sa bantay ng gate pero dumating si Rose kaya natakot ang bantay na umalis. Kaya napatanong ang bida kung bakit sila takot kay Rose. At dahil dito ay pinulot tuloy siya ni Rose sa mukha. Sinabi ni Rose na nag-scout daw siya at sinira ang tulay na ginawa ng mga kalaban. Kaya napatanong si Yusato kung alam ba ng boss ang ibig sabihin ng pag-scout. Kaya pinisil ulit ang ulo niya. Nagtanong siya kay Rose kung kilala nito si Amako. At sumagot ang boss na bigla na lang itong nagpakita sa kaharian nila. Sila daw ang mga nilalang na valuable sa black market dahil sa magandang katawan at may kakaibang kapangyarihan. Dahil sa nakita ay hindi makatulog ang bida, kahit na masarap ang hilik ng kasama niyang kalbo. Naalala niya ang sabi ni Amako na siya lang ang may kakayahan para palitan ang mangyayari sa hinaharap. Nag-iisip siya nang makita sa bintana ang ilang liwanag, na nang sundan niya ay si Kazuki pala ang may kapangyarihan. Nag-usap sila at pinagtapat ni Kazuki ang nararamdaman ng sinabi ng hari na paparating na ang mga kalabang demonyo. Natatakot daw si Kazuki sa pag-iisip pa lang sa digmaan, at nais na niyang tumakbo. Nanginginig pa niyang naikwento ng makalaban nila ang sangkatutak na kalabang lobo kung saan nanggatag ang itlog niya. Pero wala daw siyang magawa dahil mataas ang expectation ng mga tao sa kanila. Pero sinabi ng bida na cool daw talaga si Kazuki kahit walang expectation ang mga tao. Kahit pa noong nasa tunay silang mundo ay cool na daw si Kazuki. Sinabi rin ni Yusato na takot siya sa digmaan na paparating pero pupunta pa rin siya sa battlefield alang-alang sa ibang tao. Dahil sa experience niya sa mundong iyon ay biglang nagbago ang perspective ng bida na kahit natatakot siya ay gagawin niya ang trabaho alang-alang sa ibang tao at kasama din si Kazuki. Kaya sinampal ni Kazuki ang sariling mukha at pinalakas din ang loob na sinabing magiging handa din siya para sa dalawang kaibigan. At nagkasundo silang dalawa na ipaglalaban ang kaharian na iyon. Sinabi ni Kazuki na huwag sasabihin sa iba ang pinag-usapan nila, saka din ito umalis. Pero pag alis niya ay nagsalita bigla ang nanunood palang Suzune na kinantsawan ng kanilang bromance. Ngunit maging ang babae ay nag-aalala din pala para kay Kazuki, saka seryosong nagtanong sa bida kung concern ba ito sa kanya. Kaya sinabi ni Yusato na iba si Suzune dahil malakas ang loob nito. Saka umalis ang babae. Kinabukasan ay nag-speech ang hari at pinalakas ang mga tao. At bago sila magpunta ng gyera ay pinuntahan ni Kazuki ang prinsesa at nagpaalam ito. Pero sinabi niyang babalik siya para muli silang magkita ni Celia. Nagpunta sina Orga at Ororo sa HQ ng mga healers at masaya ang babae na makita si Blurin. Nais niya itong hawakan sa ulo, pero ayaw ng madamat na oso. Maging ang rabbit ay ayaw ding magpahawak sa babae, ngunit hindi rin tumitigil ang babae sa pagkamit ng tagumpay nito. Tinulungan ni Yusato ang naipit ng balikbayan box na Orga. At habang nag-uusap ay sinabi ni Kalbo na puntahan ng bida ang kwarto ni Rose. Kaya natakot ang lalaki na baka pisilin ulit ang ulo niya. Sa kwarto ay sinabihan siya ng boss na dapat alamin niya kung saan at kailan niya gagamitin ang healing magic para sa allied nila kapag nasa battlefield na sila. Saka binigyan siya ng babae ng box na dahan-dahan niyang binuksan. At nakita niya ang isang standard uniform ng medic na agad sinuot ng bida. Bigla siyang hinawakan ni Rose at sinabing huwag na huwag siyang maging pa-hero effect na mamamatay sa battlefield dahil kailangan niyang mag-survive para maging useful na healer. Kaya sinabi ng bida na gagawin niya ang lahat para maging mabisa sa tungkulin nito sa mga kasama. Kaya masaya ang babae. At paglabas niya sa kwarto ay naalala ang vision ng namatay na mga kaibigan, at sinabi niyang hindi siya papayag na mamatay ang mga kaibigan.